isa pong privilege na malaman mo na ikaw ay kilala ni Lord. Tama ba? Sapagkat ang Pangulo, kilala natin ang Pangulo, tama? President Bongbong Marcos. Ang tanong, kilala ka ba niya? Yan, kilala ba niya ang katabi mo? Pero kung ikaw ang anak ng presidente, sarap siguro, no? Siguro, magkano kaya baon mo isang araw? O siguro, anak ka na lang ng mayaman na lang. Sige, kahit hindi na Pangulo, di ba? Kaso, hindi tayo kilala ng Pangulo. Pero ano ang ibig ko sabihin sa mga bagay na to, na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pag sinabing makapangyarihan, alam niya lahat sa atin. Amen? Pagka sinabing alam niya lahat sa atin, even your the things na tinatago. Pwedeng yung tinatago mo, walang nakakaalam niyan. Even yung mga tinatago natin, meron lang ilang taong nakakaalam. Pero kay Lord, sabi sa lyrics, walang lingid sa Kanya. Eh kung ako po ay kilala pala ni Lord, i-open ko na lahat sa Kanya. Alam niyo po ba, pag kay Lord ka umamin, lalaya ka. Tama? Pero pag sa pulis ka umamin, kulong ka. Tama? Kasi pulis yan, di ba? So, ano po ibig sabihin? Masarap po lumaya, lalo sa kasalanan. Masarap lumaya, lalo po sa mga bagay na matagal nang umaalipin sa atin. Sino pong may matagal nang umaalipin sa'yo? Alipin ka ng OT. Yan, ako po, naging alipin ako niyan. Sabi ko, mas mahalaga to. Pera na to eh. Dito na ako. Tsaka naiintindihan naman ako ni Lord. So, ang linggo pala, kaya pala yung kinarate ni Lord, para makapagpahinga ka rin. Yung katabi mo na yan, ayan, nagpapahinga ngayon yan sa presence ni Lord. At ang sarap po magpahinga sa presence ni Lord. Hindi po kagaya ng pahinga sa mundo, sasabihin mo sa kamag-anak mo, walang kakatok. Matutulog ako maghapon. Day off ko ngayon. Ang kumatok, yari sa akin. Alam niyo po, pag nasa presence ka ni Lord, yan po yung pinaka-payapang pakiramdam sa lahat. Amen? Pwede mo palakpakan natin si Lord sapagkat naandito ka sa fireplace. Pag sinabing fireplace, yung bang ikaw ay maraming discouragement this week, tama? Marami tayong discouragement within a week, maraming pagsubok, pero pag naandito ka po, aapuyan ka ni Lord. At pag inapuyan ka ni Lord, yan pong apoy na yan, pwedeng makahawa. Tama? So, yung apoy na yan ay tawag dyan passion. Madali nyo pong malalaman ang isang tao pag may passion kay Lord. Yung bang laging nangunguna. Bukod dyan, yun yung, Pastor, ano bang pwedeng may tulong dyan? At higit sa lahat, yung bang, yung naandito ka po physically, kaya po congratulations po sa bawat isa sa atin na you choose to worship God physically. Masarap, okay din naman sa online, pero iba pag physical. Naranasan ko na kasi mag-online eh. Yung bang excited ka, tapos sabi ko, ayos, worship. Tapos napasandal ako dito sa higaan ko, yung mataas na may unan, hindi naman ako nakahiga eh. Tapos maya-maya yung ulo ko, ano na, naghihiwalay na kami ng cellphone. Tapos yung amen, bukas na lang. Bakit? Online. Pero, hindi po natin dinidiscourage siya, lalo na yung mga nasa ibang bansa, ano? Welcome po sa mga nasa ibang bansa, na yung mga hindi po nakakarating. At the same time, syempre po, online, pagka may mga talagang kailangan gawin. So, ito naman pong simbahang ito, ay nakatalaga po para sa ating lahat. Ang goal po ng simbahang ito is to envision Christ in every heart. Kaya po kahit nasan ka, basta merong Kristo sa puso, ikaw po ay pamilya. Sabi mo po sa katabi mo, we are family in this place. Welcome din po sa ating mga first-timers na nandito. So, pwede bang palakpakan natin si Lord sa ating mga first-timers? Yan. Classmate po kayo niya, ano? Teacher yun. Teacher siya rito eh. Pwedeng sa school niyo po, classmate niya siya. Dito, teacher siya. Teacher siya ng mga kids. So, welcome po kayo. Ano pong name ni ate? Ate Abigail, tsaka si... So, Ate Simon, welcome po. At kaya po kayo ni-invite ng ipong classmate, nagmamahal kasi siya kay Lord. At lahat na nagmamahal kay Lord, gusto niyang iparamdam sa ibang tao na may tao.
Ayan. Gusto niya iparamdam sa ibang tao na mahal ka rin ni Lord. Kasi ang pag-ibig ni Lord, available po sa lahat. Pero ang nakakalungkot, pag hindi alam ng tao na mahal siya ni Lord. Or, pwedeng sabihin natin, mahal naman ako ni Lord, alam ko naman yan, Pastor. Pero yung lalim ng pag-ibig ni Lord, pag naunawaan niyo po yon, mas lalo kang kikiligin kay Lord. Amen? Yung pagmamahal po ni Lord, ito po yung symbol niya. Pag Valentine's, ano pong symbol ng Valentine's natin? Yung, di ba, heart? Pero, pag sa Lord, ang Valentine's natin, ito po. Because the symbol of love is none other than the cross of Christ. Iyan po yung simbolo ng pag-ibig, pinatunayan, at yung nangako, nagpapako. Totoo ba may nangako sa inyo, kaso napako lang? Di ba? Yeah, Pastor, huwag natin balikan yun. Napako na nga eh. So, welcome po sa ating Sunday Worship Celebration. At ito po ay para po sa mga makasalanan. Sino po dito makasalanan? Ako po ay makasalanan, binabago pa ni Lord. Yeah. Hindi po ito simbahan ng mga banal na isang pindot na lang, Pastor, lilipad na tayo langit. Hindi po. Lahat po tayo ay nasa restoration part. Pag sinabi restoration, kagaya po ng ating shinare last week, ang tao po ay, or ang mundo, kinerate ni Lord. Tawag niyang creation. Ano pong pagkatapos ng creation? Yung Paul, doon nagka-problema. Dahil ang tao ay marupok, madaling lumimot, nakakalimutan ng utos, napahamak. So, diyan pumasok yung sin sa ating mundo. At the good thing, merong tinatawag na redemption, the redemptive plan of God. Kaya pala bumaba si Jesus 2,000 years ago kasi meron siyang mission. Bigyan po tayo ng salvation. At sa bawat isa daw po na tumatanggap sa Lord, meron na siyang karapatang tawagin bilang anak. Kaya po, we are a children of God. Sabi mo sa tabi mo, anak tayo ni Lord. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon para maging anak niya. Pag sinabing, kasi sabi ng Bible, we are adopted. At sabi ko, ano, di ba adopted, ano yung ampon? Ibig sabihin, hindi ka talaga anak. Ibig sabing adopted, magkakaroon ka ng same privilege na kagaya dun sa talagang anak nila. Tama? Pagka wala nang pinagkaiba yun, pareho kayong pwedeng magbukas ng rep. Ang katulong, di ba? Ma'am, sir, pwede buksan ng rep, sir. Kukuhain lang po, sir. Tapos pag may nabawasan na, syempre, yari ang katulong. So, ano pong sinasabi natin or pinapakulugan natin sa mga bagay na to, pwede kang lumapit kay Lord anytime. Pwede kang humingi kay Lord, name it. Sky is the limit. Kaya kung hihingi ka kay Lord, lakayan na natin. Amen? Kung hihingi ka kay Lord, maglambing na tayo. At syempre, kailangan mo lambingin si Lord para tayo po ay mabigyan ng pabor. Amen? So, welcome din po sa ating mga second timer. Welcome po sa ating mga... si Tita from Davao. Yan, nakita ko ulit si Tita. So, welcome back po. Palakpakan natin si Lord. Sabi na, meron tayong taga Davao. So, naniniwala ko mababalita tayo ron. Ako, kwento tayo ni Nanay doon. So, salamat po sa bawat isa na andito. Sa lahat po, we are family in this place. Kagaya po ng ating pong topic, tayo po kasi ay nasa series ng Knowing Our God. Sapagkat marami, kilala talaga si Lord, pero hindi talagang kilala. Parang ang gulo, Pastor. Alam na may Diyos, pero hindi mo talaga siya totaling kilala ka. Kaya po, hinihimay-himay natin ang kanyang mga karakter para makilala mo siya. Na ang Diyos natin, hindi lang siya kagaya ni Batman. Pastor, bakit Batman? Di ba sa mga estudyante, pag may exam, hindi ako nakapag-review kagabi. Bahala na si Batman. Ang tanong, kung darating si Batman, di ba? Baka hindi dumating si Batman, puyat din, no? Nag-Netflix pala si Batman. So, ano ibig sabihin natin? Na si Lord, anytime pwede siyang tawagin. So, lagi po tayong tumawag sa Lord because our God, una pong pagpapakilala niya, siya ay si Adonai. Yan. Si Adonai, He is our Lord, Master, Ruler, Owner. Yan po siya. Siya po yung nagro-rule sa ating buhay. Sumunod po, siya ay si El Shaddai, the God Almighty who make everything happen.
Kaya walang hindi kaya si Lord gawin sa buhay natin. Kaya po, pagka ang isang tao, ito gusto kong makilala nito si Lord, Pastor. Kaso mukhang hindi na siya magbabago eh. Imagine naman, ikaw, tinuldo ka muna siya. Pero si Lord, hindi niya tinutuldo ka ng tao. Because kay Lord, walang matigas na puso. Kung sa tinapay, sa kape, walang matigas na tinapay, alam nyo kay Lord, walang matigas na puso. Kayang-kaya ni Lord palambutin niya. Amen? So, lahat po tayo ay bunga lamang ng compassion ni Lord. At ang gagawin lang po natin, ihahawa natin yung compassion na na-receive na naranasan natin galing kay Lord. Amen? Kaya po tayo nag-i-invite, hindi po para dumami ang members, hindi po para dumami ang CIY family, para po ay magkaroon sila ng Kristo sa puso. Sapagkat only a person who had a personal relationship can enter the kingdom of God. Kaya po ang salvation, magkakaroon ka ng kaligtasan hindi dahil mabait ka. Hindi dahil, Pastor, namimigay naman ako ng blessing lagi eh. Kung sino nga makita ko dyan na kailangan, binibigyan ko. Hindi po. Because good works is just the result of our salvation by accepting Christ. Pag tinanggap mo si Jesus, magsisimula ka ng gumawa ng good works. Sabi mo nga po, sabay-sabay nga po tayo, good works. Yan. Pag sinabing good works, gagawa ka ng mabuting bagay kasi ikaw ay ligtas na dahil kay Jesus. Ang goal mo na lang, marami ring maligtas dahil gumagawa ka ng mabuti. Ang hirap naman nun, no? Gumagawa ang tao ng masama, tapos ipapakilala mo si Lord. Hindi niya makikilala si Lord pagka walang kabutihan sa ating buhay. So, salvation is just the things that God done in our lives. Pero yung good works, tayo po ang gagawa. Amen? So, ating po pag-uusapan sa umagang to, isa po sa character ng Lord because our series, Knowing the Name of Our Lords, through His Name series. So ngayon po ang ating po pag-uusapan, walang iba, kundi si El Rohi. Yan. Sabay-sabay nga po tayo, El Rohi. Yan. So pag sabing El Rohi, yan po ay Hebrew word na ang meaning po niyan, the God who sees me. Kaya po sa kanta pa lang, no, naandun na yung meaning ng ating pag-uusapan. Kilala ka ni Lord. Pag sinabing nakikita ka ni Lord, hindi ka lang niya nakikita. Nakikita rin niya yung iyong pangangailangan. Sino po dito may pangangailangan? Diba? So, lahat ng tao may pangangailangan yan. At may mga bagay na kayang ibigay naman ng mundong to. Pero alam niyo po, merong isang bagay na hindi kayang punan ng mundong to. Ang ating pong spiritual. Yung spiritual po natin, pwedeng healthy ka physically, pero spiritual, pwede nating tawagin na malnourished. Kung sabi malnourished, alangan siya dun sa, di ba, sa isang tao, na hindi dapat ganyan yung ano mo, di ba? Yung hulma. So, ganun po yun. So, ang spiritual natin, mapapakain mo lamang siya sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Sino pong gusto mo mabusog ka ngayong umaga? Amen? So, physically, busog ka, baka nag-almusal ka, pero spiritually, dito po tayo pupunan ng Lord. Sino po excited kumain ng salita ng Diyos? Amen? Before we continue, let us pray to God para po ipasok sa atin ng Lord, sa ating po mga puso, ang kahulugan ng kanyang karakter na si El Rohi. Lord, salamat po sa umagang to. Dalangin po namin, Lord, na mangusap ka sa puso ng bawat isa. Lord, You are our El Rohi, Panginoon. The God who sees us, Panginoon. Alam mo lahat sa buhay namin, wala po kami matatago. Kaya Lord, sa umagang to, we surrender everything to You, Lord. Yung iniwanan namin sa bahay, naranasan namin from the past days and weeks, Panginoon. Lord, we felt discouragement, Lord, sa mga bagay na to. But thank You, Lord, because this is our opportunity, Lord, para ma-meet namin ang iyong pangalan na si El Rohi, Panginoon. Sapagkat alam namin, kapag kami nasumpungan mo, malalaman mo ang aming pangangailangan at tutulungan mo kami, Panginoon. Salamat po. We are so excited for your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Palakpakan po natin muli si Lord. Sabi rito,
El Rohi is not really a name. Talagang is not a name of God given or introduced by Him. Kasi mapapansin nyo, yung mga pinag-usapan natin nakaraan, si Adonai, si Yahweh, nagpakilala talaga siya sa kanyang karakter. Pero itong si El Rohi, iba po ito. Iba siyang approach sapagkat sabi rito, ito ay pinangalan sa kanya. Di ba? Pag ikaw ay tinanong, pag tinanong po tayo sa isa rito, para sa iyo, sino si Lord? Di ba meron kang babanggitin? Para sa akin, si Lord, powerful. Ayan yung subtitle ng pangalan ni Lord. Para sa iyo, sino si Lord? Savior, di ba? Pero ito, kay isang babae na to, ito yung kanyang naibansag kay Lord. Si El Rohi. Meaning, the God who sees me sa Tagalog, ito yung Diyos na nakikita ako. Pero sino tong babaeng to na nagpangalan mismo sa ating pong Panginoon? Alam niyo po, walang iba kundi si Hagar. Hagar. Si Hagar po, dito po iikot yung ating konteksto na matatagpuan po sa aklat ng Genesis. At ang Genesis meaning the beginning or pasimula. Sapagkat nalalang ang mundong to, hindi po siya agad sumibol. Meron siyang pasimula. Sa chapter 16 po, dito po tayo iikot, pero dito rin po natin mababanggit yung mga bagay patungkol kay El Rohi. Because Hagar recognized God as his El Rohi. Pero bago natin kilalanin lalo si El Rohi, who is Hagar first? Sino kaya tong Hagar na to? At ano po yung kanyang gampanin to fulfill God's vision? Sabi rito, si Hagar daw po ay isang Egyptian by birth. Kasi po, ang Bible, pag nabasa po natin ang buo ito, ang kwento po nito ay umikot sa bansang Israel. Tama po? Kaya nga ang Diyos, di ba pag nakakita ka ng mga picture ng Diyos, tangos yung ilong, tapos titignan mo yung sarili mo, parang iba yung Diyos ata namin hindi ata to. Di ba? Parang mistiso, di ba? Parang matangkad. Hindi ako matangkad Pero alam niyo po ba, ang Diyos natin, wala naman siyang sinabi kung ano yung mukha niya. Amen? Because our God is holy of holy. So, sabi rito, an Egyptian by birth and a servant taken from her homeland to become a servant of Abraham and Sarai. Kagaya nating nabanggit last week, si Sarai po at si Abraham ay sila po ay mga may kaya sa buhay. Meron silang pastulan, meron silang mga ari-arian na ang panahon nila, pag may mga ganun kang hayop, ikaw ay consider as rich. Mayaman ka na. So sila po, meron daw silang katulong or servant na galing Egypt. Pinadala para maglingkod sa kanila. So sino pa po si Hagar? Si Hagar po ay literal talaga na isang katulong. At siya po ay ang isang, siguro yung gantong tao, wala siyang ibang pangarap para makapagpadala siguro sa bahay. Di ba? May mga mahal nating kasambahay, ganyan, di ba? Kasi si mother ko po dati nagkasambahay din yan Ang goal lang niyan, makapagpadala sa bahay, matulungan yung family, tapos kumayod lang ng kumayod. Pero itong taong to, hindi niya rin sigurado kung ano yung destination niya sa buhay. Tayo po ba sigurado na tayong may destination tayo sa buhay? Alam niyo na po ba yung gusto mo talagang maging? Isa po sa pinaka-the best na mangyayari sa buhay natin ay dalawang bagay po. Una, isa po sa pinaka-greatest thing na mararanasan mo ay is the day that you are born. Sino pong masaya ka na pinanganak ka sa mundong to? Hindi mo naman po ginusto, pero ikaw ay nalalang sa mundong to. Tama? So, marami pong hindi ginustong mabuhay, pero nabuhay. Meron namang gustong mabuhay, hindi pinalad. Di ba? Sabi sa science, nag-aaway-away sila, yung mga cells na to, hanggang makarating do. Kaso, isa lang ang papalarin. At ikaw ay nagtagumpay. Sabi mo sa tabi mo, tagumpay ka. At hindi aksidente na ikaw ang nagwagi.
Alam niyo po, ikaw talaga ay pinili ni Lord. Because before the foundation of the world, pinili na po tayo ni Lord. Hindi ka po pinagpilian, ha? Hindi ka po ikaw yung kamatis na hinawakan mo na lahat. Ayoko nito. Hindi po si Lord ganon. Ayoko nito. Hilaw. Si Lord po, from the very beginning, kilala ka na niya. Alam na ni Lord na darating ang time, itong date na to, makikilala mo si Lord. Amen? Sabi pa po rito, a person without vision, the people perish. Sabi po ng Proverbs 29, verse 18. Ano daw po yung una? The day that you are born, isa po sa pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay natin. Pangalawa, is the day that you know our Lord. Dalawang bagay. The day that you are born, ano pa daw po yung isa? The day that you know our Lord. Ang sarap na, no? Ako po, nakilala ko si Lord 2013. December 21 or 22, 13, yan. So, nakilala ko si Lord nung time na marami akong tanong sa buhay. Nagpakilala si Lord at ayun yung appointed date niya sa akin. At ako po ay nasa 12 years ng aking journey kasama si Lord. Tanong ko po sa inyo, ilang taon na kayo ni Lord? Tandaan niyo po yung the day that you know our Lord. Kailan ka kaya na-invite sa church? Or kailan mo talaga in-accept si Lord bilang iyo pong Diyos? Ibig sabihin, ito yung totoong encounter mo kay Lord. So, ang maganda po rito, sabi rito, meaning, ng Proverbs 29 verse 18, sabi kasi, without vision, the people perish. Meaning, that without a clear sense of purpose or direction, or divine guidance, a people will suffer, become aimless, and lose their way. Gustong-gusto ko po yung word na divine guidance. Sabay-sabay nga po tayo, divine guidance. Pag meron kang divine guidance, ibang klase yan. Nararanasan ka po yan sa pagmumotor. Yung mga muntik-muntik na, hindi tsamba yan eh. Pwede ko sabihin, galing ko talaga, no? Para akong si Vin Diesel, Fast and the Furious. Hindi po, hindi aksidenteng natsamba mo yung aksidente. Meron ka kasing divine guidance. Yung bang, ako po, ay, meron akong, hindi po ako to, kakilala ko, nasemplang siya, ang lakas nung, ang bilis ng takbo niya, humampas yung motor niya sa sahig, pati siya, ang layo nung hinagisan ng motor, tapos tumayo siya. Tapos tinignan niya yung sarili niya kung may gas-gas o ano. Wala siyang gas-gas, wala siyang balik. And expect niya yung motor niya, lasog-lasog na to, sigurado to. Kasi sa dilim siya na semplang. Ngayon po paglapit niya sa motor, yung motor walang gas-gas. Pati siya. Tawag po dyan, divine guidance. Sino pong gusto mo ng mga ganong kwento? Hindi po ma-aksidente ha. Nilinawin ko lang ha. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng mga hindi maipaliwanag na experience. Sarap na, no? Tawag ko po dyan, miracle. At lahat yun galing kay Lord. So, makakaranas lang po daw niyan yung mga anak ni Lord na merong purpose and vision. Yung sinabing purpose, gagawin mo siya for the rest of your life. At ito pong ginagawa natin, hindi lang po ito calling ng iyong pong lingkod. Calling din po ng bawat isa sa atin na kilalanin mo ang Diyos for the rest of your life. Sino pong gusto mong unti-unting kilalanin si Lord? Amen. At wag po kayong mag-alala, magpapakilala po siya sa atin. Amen? Kapag walang clear purpose, ang buhay po natin ay isang malaking question mark. Tama ba? Naranasin nyo yun? Ano kayang magawa ngayong maghapon? Linggo ngayon. Kasi nga, wala kang relasyon kay Lord, nakapaggala na lang. Wala kang, ito, sa mga halimbawa po, wala ka pang relasyon kay Lord, ano kayang magandang gawin ngayong araw na to? Bad trip kasi ako. Di ba? So, pag walang purpose, malaking question mark yan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay. Pero yung mga taong may purpose, meron siyang focus na itong mangyayari sa buhay ko. Hindi ako papayag na hindi mangyayari ka. Hindi ako papayag na hindi ko ma-advance ang kingdom ni Lord ngayong araw na to. Amen? So,
ito pong time na to, si Sarai, meron siyang worrying. Si Sarai, hindi pa po siya Sarah that time, siya po ay may pag-aalala. Kasi pinangakuan siya kasi ng Lord na magkakaanak ka. Ano daw pangako kay Lord? Ni Lord kay Abraham? Magkakaanak ka. At sabi rito, basahin po natin Genesis chapter 15 verse 5. Promise of God, He took him outside and said, look up at the sky and count the stars. Naranasan niyo pong bilangin ng star? Hindi mo siya kayang bilangin, no? Sabi rito, if in need, you can count them. Then, he said to him, so shall your offspring. Sa Tagalog niyan, tignan mo lahat yung kalawakan na yan. Kung kaya mong bilangin yung mga bituin, bilangin mo. At kung possible, kung mabilang mo yan, ganyang karami ang iyong magiging anak. Si Sarai, barren, baog, hindi siya magkakaanak. Pero si Abraham, siya yung pinangakuan na magkakaanak. Because sa kanya raw, magsisimula ang lahi. Tama? The descendants. At sa lahi ni Abraham, dyan po papanganak si Jesus. Na ating pong Lord and Savior. At siya po ay, ito pong moment na to ay napakalaking or major situation na nangangailangan ng major decision. Meron po ba kayong mga major decisions in life? Na ang hirap mamili. Tama? Tapos, it is make or break. Alam mong pag sinabi mo to o ginawa mo to, nakakatakot yung resulta. Pero alam niyo po, pag sumunod ka kay Lord, papapiliin ka ni Lord. Pag pinili mo yung para kay Lord, na yun po yung the best thing na magagawa mo. Sapagkat maraming tututol kapag ikaw ay nagtutuloy-tuloy kay Lord. Tama? Hindi lang po pamilya mo yan. Even mga situations in life, minsan kaya papatigilin tayo para makilala mo si Lord. Pero maganda po rito, dapat meron tayong strong decision. Para sa mga major decision. Tawag ko po dyan, firm decision. Dapat pag sabi naman ni Lord yan, seek first His kingdom. Si Lord ito, kay Lord. Si Lord itong bagay na magpapalayo kay Lord, dito na kay Lord. Kaya po ang Diyos natin, wala siyang katapat. Amen? Wala siyang katulad at wala siyang presyo. Tama? Pag halimbawa ay napulot mo ang itak ni Andres Bonifacio, may pangalan pang nakalagay, Andres Bonifacio, akin to. Diba? Pag isinoli mo po yan sa National Museum, tama ba? Doon ba dinadala yung mga artifacts or mga... Hindi mo, pag tinanong ka, anong presyo niyan? Hindi mo siya pwedeng presyohan. Pag dinala mo siya ron, sasabihin sa'yo, wala pong presyo yan dito. Kasi, iyan po ay, nakalimutan ko yung tawag, yung term, pero hindi siya priceless yan. Wala siyang presyo. So, alam niyo ba yung relasyon natin kay Lord ay priceless. Amen? Pag sinabing priceless, non-negotiable din po yan. Dapat, kung marami kang appointment sa mundo, pagdating kay Lord, dapat meron ka ring divine appointment. Para maranasan natin yung divine guidance. Sino ba excited sa mga bagay na to? Na kapag ikaw ay may relasyon kay Lord, umasa ka, kasamahan ka ni Lord. Amen po? So, most of the time, kasi po si Abraham at si Sarai, ito po yung kanyang alalahanin. Bukod sa pinangakuan siya ni Lord, siya ay barren, pero bukod doon, yung age pa niya. Tama? Ito po yung isa sa mga inaalala niya. Sabi kasi rito, Genesis chapter 16 verse 1, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham. At sabi rito, mayroon siyang aliping babae na taga Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Ayan. So, basahin po natin verse 2. Sa Genesis chapter 16 verse 2,
ay siya ay naiinip na. Yan. Ang isang taong naiinip, tama ba? Gumagawa siya ng decision. Ang tagal naman itong kasama ko. Oh. Chat ko na nga lang siya, sunod ka na lang. Di ba? Dito na lang tayo magkita. Sabi mo kasi gatong oras. So, pag naiinip ang tao, minsan gumagawa siya ng kanyang decision. Alam po ba si Lord? Sa Bible na rin po nagsabi that Ecclesiastes said that there is a time for everything. May mga bagay daw or tamang kapanahunan sa buhay natin. Pwede niyo pong assignment yan. Basahin niyo po yung Ecclesiastes or mga mangangaral, chapter 13, verse 1 to the following. So, chapter 3 po pala, sorry po. Chapter 3, 1 to the following, makikita nyo dyan yung mga seasons of life. Iba't iba po yan. So, yung season, mahalaga kay Lord yan. Sapagkat hindi pwedeng papangyarihin ni Lord ang isang bagay sa gusto mo lamang. Pansinin nyo yun, gusto mong umasenso, gusto mo agad maging halimbawa, papayamanin ka naman talaga ni Lord. Sino ba excited, papayamanin naman talaga tayo ni Lord? Kaso gusto mo na ngayon na Lord. Wag na next week, wag na next year, tagal nun eh. Yung pala, pag binigay agad ni Lord, mapapahamak ka. Kaya yung mga no's ni Lord sa buhay natin, dapat pagpasalamat pa rin natin. Sapagkat, ang hindi pagsang-ayon ni Lord ay isang pagpapakita rin ng pagmamahal ni Lord. Iniingatan niya ang kanyang mga anak. Amen? Baka mapahamak tayo. So, ano pa pong mga bagay patungkol rito? Sabi rito sa verse 2, nainip si Sarah. Sabi rito, sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah. Siguro itong promise ni Lord kay Abraham, inopen niya sa kanyang asawa. Tama naman, di ba? Ang mag-asawa, syempre, one yan in the Lord. So, si Abraham, okay lang magantay. Kasi nga, he's a father of faith. Ayan po yung bansag sa kanya. Hindi siya mainipin. Okay lang kung kailan darating. Basta mag-aantay ako. Pero si Sarai, sabi niya, ito yung alipin ko, si Hagar, sipingan mo na para mangyari na yung pangako ni Lord sa'yo. Imagine mo, may sariling plano. Ano po ang mas maganda? Plano po natin o plano ni Lord? Tama po. Mas the best ang plano ni Lord. Sapagkat pag ang plano natin, pwedeng maganda naman, kaso mas the best pa rin yung kay Lord. Pero sabi rito, si Sarai, nagkaroon siya ng plan B at hindi nga siya nagre-request kay Abraham. Hindi niya sinabi na, pwede bang plan B na tayo para pwede kayang gawin natin to na si Hagar na lang, yung aking alipin. Siya na lang gawin natin para magkaanak na tayo. Pero ang ginawa niya sa verse 2, hindi siya nakiusap o nakisuyo, she command. Kinumand niya si Abraham at pag kinocommand ka, optional kung papayag ka o hindi. Tama? Ikaw ba naman utusan bigla-bigla? Siyempre, wait lang. Sino ba ang aking boss? Ito ba ang misis ko na to o si Lord? Yan. Sa mga mag-asawa, di ba? Mahalaga si Lord ang ating authority. So, ganun din po sa mga teenager natin dito, maganda, bigyan mo ng priority si Lord. Gawin mo si Lord bilang ating master. Sabi rito, si Abraham daw ay may vision, pero mas pinili pa rin niyang sundin yung sinabi ni Sarai. So, sabi rito, si Hagar, wala siyang clear purpose, hindi naman niya alam yung niya sa buhay, kanyang talagang plano sa kanya, at hindi naman niya talagang literal kilala si Lord. Sabi rito, but when Hagar bare a child, sa sinapupunan niya, na galing kay Abraham, wala siyang kamalay-malay na dito na magsisimulang magbago ang kanyang kwento. Sino po ditong, nung nakilala mo si Lord, nagkaroon ka ng kakaibang kwento? Ako po, pangarap ko mag-abroad eh.
Sabi ko, makagraduate lang ng high school, okay na yun. Mag-apply na kasi ng bansa. Tapos, baka maka-foreigner din. Sabi ko, yun, sa asawa ko, foreigner. Tapos, doon na lang ako titira. Ganun, ang dami kong plano. May pansarili akong plano, pero iba yung plano ni Lord. At nung nakilala ko si Lord, wala rin ako specific na gusto sa buhay. Kung ano nga po ginagawa ko sa buhay, nung wala pa ako relasyon kay Lord. Pero nung nakilala ko si Lord, doon po nagkaroon ng clear purpose. And si Sarah, si Hagar, hindi niya alam na yung kanyang buhay ay magsisimulang magbago. Ngayon po, ang isang taong may relasyon kay Lord, dadaling ka ni Lord from glory to glory. Amen. Sino pong gusto mo maranasan yan? Amen. Yung bang napapawaw ka bawat season ng buhay mo? Yung bang wow na wow ka na, sabi ni Lord, sama ka pa sa akin, may pagdadalang pa ako sa'yo. Mas the best pa yan. Amen? Kaya po, huwag kang tatambay o titira sa isang sitwasyon na satisfied ka na rin. Hindi, Lord, okay na ako rito. Pwede na to. Ngayon po, pag naka-Lord ka, the best is always yet to come. Amen. Sabi mo po sa tabi mo, the best is yet to come. Kung ikaw ay empleyado, satisfied ka na. Okay na po ang empleyado kasi at least okay na to, kumikita na. Ano yung plano sa'yo ni Lord? I-promote ka pa. Kung ikaw ay nanay, i-promote ka rin. Lahat po tayo kayang i-promote ni Lord sa mga bagay na gustong pagdalan sa atin ni Lord. So sabi rito, Genesis chapter 16 verse 3, at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na nirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Verse 4, matapos ipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Sino daw ulit si Hagar? Siya ay ordinary servant. Pero dahil dun sa kanyang amo, sumiping sa kanya, at nagkaroon siya ng sinapupunan na anak, nag-iba yung kanyang karakter. Imbis na yung amo niya ang nagmamando sa kanya, sabi rito, ano pong sabi? Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Hindi ko lang kung inaasar nito si Sarai, walang anak, ako meron. Alam niyo po, ang mga meron tayo, tawag yung blessing. Pag ang blessing po, ang purpose niya, bibigyan ka ng blessing ni Lord. Una, pwede mo siyang pagmalaki. Pero, ang pagmamalaki mo, kasi dahil kay Lord ito. Kaya tayo nagka-caption sa Facebook, no? For God's greater glory, all glory to God, sapagkat yung meron ka, yung recognize na galing ito kay Lord. Pero sabi rito, what if, nagmamalaki ka na yung blessing mo, hindi na si Lord yung ino-honor mo. Tama? That time, wala pa pong relasyon si Hagar kay Lord. Kaya itong taong to, ay nagmalaki siya sa kanyang amo. Verse 5, sabi rito, dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkalob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinamak? Ngayong siya'y nagdadalang tao, si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Imagine mo yung babae, siya yung nagsuggest, siya yung may plano, na meron naman talagang original plan. Tapos nung bumalpak, sino sinisisi? Si Abraham. Alam niyo po, mahalaga na nagtitiwala po tayo sa mga lingkod ni Lord. Tawag po dyan mga man of God. Minsan yung mga man of God, kagaya po ng yung lingkod, ako po ay napakabata pa. Compare naman din po sa ating mga kananayan, sa mga mas ahead po sa atin. Pero I praise God because you trust God through me. Tama? Kaya ka nandito dahil naniniwala ka na ang sinasabi ng cute na pastor. Biro lang po. Para, iba kasi parang tulala eh. Nakapuyat lang, napuyat. So,
nagtitiwala ka kasi naniniwala ka na galing kay Lord yung pinaparating mo. Amen? At ayun naman po ang aming pananagutan kapag hindi na namin binabanggit ang mga salita ni Lord. At or ang kanyang revelation or pakahulugan. Kaya po sabi rito na kahit ano pong decisions natin sa buhay, we are responsible or accountable sa consequence. Kaya po itong ginagawa natin na to, meron tayong consequence. Meron pananagutan na mangyayari sa atin. Kung ino-honor talaga natin si Lord, may blessing yan. Kung hindi, asahan mo, syempre, habulin tayo ng pagpapalo ni Lord. Hindi naman sumpa, kasi may relasyon ka na kay Lord. At masakit mapalo. Naranasan niya na mapalo. Lalo kay Lord. So, ang pagpapalo ni Lord ay isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Yan. Kaya po sa mga kananayan, okay lang po mapalo niyo yung anak niyo habang bata pa. Para maramdaman niya o makita niya yung value ng iyo pong nais ipakahulugan sa kanya. Kasi po ang isang bata, pag lumaki na yun, hindi mo na kayang sawayin. Kaya habang bata, pwede mo pa siyang mapaliwanagan. Sino pong may mga natututunan sa umagang to? Amen? Sabi po sa verse 6, sumagot si Abraham, alipin mo naman siya. Yan, binalik niya yung sagot, no? Alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalumitan nga ni Sarai, si Hagar, kaya ito, tumakas. So, gumanti itong si Sarai. Tama, si Sarai. Gumanti siya kay Hagar. Kasi nga nagmamalaki. Pero nung kanya itong pinagmalupitan, hindi po nakatiis si Sarai at ito ay tumakas. Kasi nga po, alipin siya at wala naman siyang power. Sabi rito, sinalubong siya, sa verse 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daan patungong Shur. So si Hagar, tumakbo siya sa lugar nila Abraham, nila Sarai, pumunta siya sa disyerto. Ayun po yung paliwanag ng Bible. At sabi rito, sa verse 8, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka papunta? Tanong ng anghel. Sa English po, sabi diyan, the angel of the Lord spoke to Hagar. Dalawa po yung mababasa niyo sa mga English version. Una, nakalagay diyan, the angel of the Lord. May mababasa ka rin diyan, an angel of the Lord. Magkaiba, no? The angel and an angel. Pag nabasa mo yung the angel, ang nagsasalita po diyan, or yung nagpapakita sa kanya, walang iba kundi si Jesus Christ. That's why Jesus, from the very beginning, naando na siya. Kasi marami pong pilosopo, hindi naman si Jesus ang Diyos. So, tinan mo sa New Testament siya lumitaw. Diba? Kung totoong may Jesus, dapat sa simula pa lang ng Bible, nandun na siya. Alam niyo po, si Jesus, sa Old Testament pa lang, naramdam na siya ron. Sige pong, bago sa akin yan, kuya. Bago sa akin yan, pastor. Preach it. Si Jesus, from the very beginning, naandun na siya. Before the foundation of the world. So, sabi rito, na the angel, si Lord po yan. Malinaw po. Pag nabasa mo ng an angel, isa po yan sa mga padala ni Lord. Yan, an angel. Ang mga anghel ni Lord, nagpapanggap yan na minsan tao, minsan pulube. Doon ko naintindihan yan. Kaya pala pag may nangihingi sa'yo, kahit konti lang, baka meron ka dyan, pwede mo siyang tulungan. At nasa sa kanya na kung anong gagawin niya ron. Ang mahalaga, in-entertain mo yung mga taong kumakatok sa'yo. Tama? So, mahalaga po meron tayong compassionate heart. Pag sinabing compassionate, ito yung puso ni Lord. This is the heartbeat of our Lord. Ano daw po yung heartbeat ni Lord? Compassion. Pag sinabing compassion, ito yung habag sa isang tao na hindi ka mapapakali hanggat wala kang ginagawa. Kasi pag naawa ka lang, awa lang yan. Pero pag naawa ka at may ginawa, tawag po dyan, compassion. Meron po kami aso sa trabaho. Gusto kong pangalanan sila. Bida sila ulit. Pangalan niya si Cardo. Sino pa ba? Si Betty. Pasensya na po ba, may kakilala kayong kamag-anak na gano'n.
Aso pala sa inyo yung kuya. Sa amin, kapatid ko yan eh. Biro po, pare-pareho naman ng pangalan, di ba? Sino pa ba yun? Si Tim Tim. Yan. Yung mga aso sa taas. Ako kasi hindi naman po ako dog lover eh. Pero nagpapakain naman tayo ng aso. Talagang hindi ako gano'n sa aso. Kasi nga, mindset ko, nakagat din po ako dati. Kaya sabi ko, ayoko man sa aso. Kahit pusa, ayoko mag-alaga. Pero dahil kailangan namin sila sa trabaho namin, at good thing, nandun sila sa pwesto namin, kaya safe yung lugar. Ngayon po, sa gabi, kasama sila sa budget ko. Kasama sila sa isasaing ko. Ito sa akin, ito sa mga doggy. Yan. Kay Cardo, kay Betty, ano pa? Tim Tim. Kaya mga aso. Minsan may mga nasa baba pa, dumadayo pa sa taas. Sa amin din yung umakat sila. So, sabi ko, one time, sasara ko na yung pinto, wala akong niluto. Parang ang bigat sa kalooban. Nakaiga ka na, hindi pa kumain itong mga to ah. Wala kang magawa, ginawa mo ng paraan. Dinilan mo, pinakain mo. Maniwala kayo, yung mga yon, minsan nagigising tayo sa madaling araw. Siyempre, bumabangon-bangon tayo sa madaling araw, di ba? Nasa CR ka. Paglabas mo ng pinto, nandun sila sa harap mo lahat, sa pinto. Aba, ayos ah. Ang sarap matulog nito, ang daming gwardiya. Napansin ko po, ang isang bagay, o kagaya ng hayop yun, pinagmalasakitan mo, magiging loyal sa'yo. Magiging, pag nakuha mo yung loob nila, ngayon po, babalikan ka rin nila. Ngayon po, ang mga tao, parang ganun din yan. Sabi ko, pag tinitignan ko rin yung mga dogs na yun, sabi ko, hindi naman nila kayang bumili. Naniniwala ko kung kaya magtrabaho nito, panis pa ako nito eh. Mas kaya pa nitong dumiskarte sa akin eh. Kaso wala silang power. Because they are, hindi sila ka-level natin. Kaya tayo po, yun yung kaya natin itulong sa kanila. So tayo po, hindi naman po tayo sa ganong level. Ang mga tao po, parang ganon din. May yung mga walang relasyon kay Lord, wala rin silang kakayahan kung paano sila mamuhay sa mundo ko. Kaya po tayo na meron ng relasyon kay Lord, dapat tulungan natin sila. Dapat ang goal natin, magkaroon tayo ng compassion na madala sila sa simbahan ni Lord. Madala sila sa relasyon kay Lord. Sino pong gusto mo i-exercise yung compassion? Sabi ko, sa aso lang to What more sa tao pa? Yung kaya mong ibigay sa tao, mas the best pala. Amen? So, sabi rito, ituloy po natin sa ating pong pagpapatuloy. Sinabi ng anghel, magbalik ka muli. Balikan ko lang po isang verse 8. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon. Small letter P. Ang sagot ni Hagar. Verse 9, sinabi ng anghel, magbalik ka muli at magpasakop ka sa kanya. So, dito na namit ni Hagar ang Diyos na atin na meron tayo. Napagkamalan niya itong parang isang servant lang ni Sarai sa ibang translation po or sa ibang kwento. Pero ito na pala, walang iba si Lord na pala itong kumakausap sa kanya. So, sabi rito, magbalik ka muli at magpasakop ka sa kanya. Alam niyo po ba, there is power in submission. So, ang totoong submission daw ay wala sa yung umuo lang. Pwede niya kasing sabihin dito, sige Lord, sabi mo eh. Pero hindi naman siya umuwi. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtakas. Pero sabi rito, yung submission ni Hagar, tinupad niya. Bumalik siya dun sa lugar nila Abraham. Sabi po rito sa verse 10, mga anak mo ay aking paparamihin. Pinangakuan pala siya ni Lord. Sabi rito, mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Kasi darating ang time, may pangako rin si Lord. Kasi meron din siyang pangako kay Abraham. Ano yung pangako niya kay Abraham? Magkakaroon ka ng lahi, dadami. Sing dami ng bituin sa langit na hindi mo rin mabilang. Which is tayo po yung tinutukoy na. Na bawat isang, kasi si Abraham, ang kanyang bansa, the father of faith, kung sino daw pong nananampalataya,
pwedeng bilang kanyang isa sa kanyang mga anak. Kaya po tayo ay anak ni Abraham sa pananampalataya. Kaya po ang mga nananampalataya, we are the son of the Abraham by faith. Amen? So, yun lang din po ituturo natin sa mga bata, sa inyo pong mga anak, sa apo, sa lahi, na dapat ang tao nagkakaroon sila ng pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, lumalabas sila sa pagiging tiwala sa sarili. Di ba? Pagka ang tao may tiwala sa sarili, walang tiwala kay Lord, nakakatakot po yun. Wala siyang faith kung tawagin. Hindi ko kailangan yan kasi kaya ko naman. Lalo na yung mga may lakas pa ngayon, may oras, may pera. Minsan na yun yung medyo kay Lord, no? Nagmamalaki kay Lord. Pero darating ang time pala, manghihina rin yung mga yan. Kaya po, bilang anak ni Lord, habang tayo malakas, may resources, dapat meron na rin tayong pananampalataya kay Lord. Sino pong gusto mo na i-develop yung ating pong pananampalataya kay Lord? Pwede mo palakpakan natin sa Lord sa mga bagay na yan. Verse 11, sabi po ng verse 10, may pangako sa kanya si Lord, sa kanya magiging anak. At ang sabi pa rito, verse 11, hindi na magtatagal, ikay magsisilang. Ano daw pangalan? Ismael ang kanya'y iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Verse 12, ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na anso ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. So, itong si Ismael, pinangalanan ni Lord, bagamat Hagar was blessed, tama ba? Blessed na siya nun eh. Na binigyan ka ng pangako ni Lord. Eh si Lord pa naman, si Lord may isang salita yan eh. Pag binanggit niya, mangyayari. Sabi niya, paparamihin ko yung lahi mo. But, si Hagar po at si Ismael, sila po ay blessed person. They are blessed. But they are not chosen. They are blessed by God, pero hindi sila kasama dun sa plano ni Lord. Tama? Kaya po, nakakalungkot mang isipin, may mga taong nakikita mo, they are blessed naman materially. Tama ba? Pati itong taong to, wala naman relasyon kay Lord, pero ang ganda ng buhay. Ang baliktad naman. Di ba? Di ba pa ako mark ka na ganan? Sana all, di ba? Di ba, may maging ganun tanong tayo, pero alam niyo po, huwag ka maiinggit sa ganan. Baka ngayon, they are blessed lang. But they are not chosen. Kung tayo pa'y papipiliin, anong gusto mo? Blessed o chosen? Ako, mas gusto ko yung chosen. Pag sinabing chosen, set apart. Maraming isda, pero ikaw yung pinili na Lord. Is gusto ko tong isang to. Tuna to eh, tuna. Ito, galunggong yung karamihan eh. Pwedeng marami, kaso mas chosen, mas maganda po. Because the Bible said, you did not choose me, but I chose you. Sarap na, no? Ariin po natin itong verse na to na tayo ay pinili nila. Ako po lagi kong declaration na, I am chosen. I am free. Yan. And I am living for eternity. Kaya po, kagayan ng isang kwento na si Haring David, talon lang po tayo sa iba saglit, si Haring David, wala siyang ibang nais, kundi gawin ang kalooban ni Lord, paglingkuran ng purpose ni Lord. Sabi kasi ng Bible, David served the Lord, he fulfilled his purpose, and he died. Ano daw? Siya ay nakakilala kay Lord, inulfill niya yung kanyang purpose, then he died. Kaya po ang kamatayan, huwag kayong malulungkot yan. Bagamat nakakalungkot yung part na yan, pero dapat daw po ay alam mo sa sarili mo, darating ang dulo ng ating buhay. Kahit naman po ako, ayoko rito habang buhay sa earth. Kasi mas maganda rin sa langit. Tama? Kaya po, ang pinakamahalaga sa lahat, ma-serve natin yung purpose natin sa buhay. Magkakaiba po tayo ng purpose. Hindi po tayo magiging pare-pareho ang lingkod ni Lord bilang pastor dito. Magkakaiba po tayo ng purpose. Kung saan ka po gagamitin ni Lord, bigay nyo lang po yung the best niya. Amen? Kung ikaw ay isang manager ng kumpanya, galingan mo lang po dyan.
Kung ikaw ay the best na employee, galingan mo lang po dyan. Ayan po yung iyo pong purpose in life. Sabi rito, verse 13, kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, ito na po yung El Rohi na atin pong binabanggit kanina pa. Sabi rito, kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin? At hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Kaya't tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. So, El Rohi, ito po ay Hebrew word. Ang meaning is, the God who sees me. Si Hagar po, nandun siya sa disyerto. Ang disyerto po ay simbolo yan ng land of confusion. Tama? Sa disyerto, hindi mo alam kung saan yung papunta dyan eh. Kasi nga, may nag-Saudi po tayo rito, no? Puro ano yan, puro buwangin po ba tawag din? Yung maraming ano, pero hindi mo alam kung saan ka talaga tutungo. Wala kang malinaw na direction. Pangalawa, siya lang daw mag-isa ron. Ikaw lang mag-isa, biglang may magpapakita sa'yo. Siyempre, i-conclude mo, tapos maganda pa yung sinasabi, at ramdam mo na si Lord yan. Tama? So, si Hagar, dun niya na pagtanto, talaga bang si Lord yung nakakausap ko? Kasi po ang disyerto is a land also of emptiness, kawalan. Narating po tayo sa buhay na mararanasan mo yung kawalan. Or baka naranasan mo na, pero sa panahon ng ating pong kawalan, meron po tayong Diyos na kayang punan ang mga pagkukulang. Amen? So palakpakan po natin si Lord na ang Diyos na nakakakita kay Hagar ay ang Diyos din po sa kapanahonan natin na nakikita ka rin. Sino po dito may hinihingi ka kay Lord? Yan, nakikita tayo ni Lord. Sarap nun, no? Nakikita ka pala ni Lord. Tayo nga po sa trabaho, di ba, pag nakikita ka ng boss mo, yung pinunasan mo na, pupunasan mo ulit eh. Yes, si boss. Di ba? Yung ginalingan mo na, gagalingan mo pa. Bakit? Alam mong may nakakakita. Lalo kay Lord. Tama? So, si Lord, kitang-kita tayo 24/7. Amen? So, kaya po sabi rito, verse 14, kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos, buhay at nakakakita sa atin. Ngayon po si Hagar, bumalik siya, ipinagbuntis niya si Ismael, na ipanganak. Tapos po, nagtuloy-tuloy yon. At sa ika-teenager na, I think 14 years or 13 years na si Ismael, doon na dumating si Isaac. Yung talagang pangako ni Lord kay Abraham. Naniniwala ako kung hindi nag-plan B to si Abraham, hindi siya mag-aantay ng 25 years. Depende pala sa pagsunod mo o pagtitiwala mo kay Lord, yung pag-fulfill ni Lord ng kanyang pangako. Tama? Sino po ditong gusto mong bumilis ang pangako ni Lord? Yung bang ibang 10 taon pa ang mindset mo, 10 taon pa bago mangyari to, pero kaya naman palang gawin ni Lord within 1 year. Tama? Kasi po, gaya po ng ating binabanggit, sabi ko, siguro 40, Lord, pastor na ako nun. Sabi ko, siguro pag 40 na ako, magsisimula na ako i-training niya bilang pastor. Eh, sa biyaya po ni Lord, tayo po ay 32, na nag-33 lang this year, pero napapamuhay na natin yung purpose ni Lord. At lahat po na yun ay sa biyaya ni Lord. All glory belongs to God. So, ganun din po ang available. Kung nangyayari po sa inyong lingkod, ganun din po sa inyo. Pwede naman palang pabilisin. Sino sa tabi mo, pabilisin na natin ang pangako ni Lord. Baka hindi pa binibigay kasi tayo rin ang dahilan. Diba? Yung bagal ng pagsunod mo, yung blessing natatraffic. Halaga, basta natatraffic palang blessing, pwede. Bakit? Yung pagsunod mo, hindi pa solid eh. Hindi pa todo. Kaya po pag todo ka na kay Lord, maniwala ka, ako po, ang dahil kong gusto kay Lord, pero nung si Lord na yung wanting natin, nagdadating nga na yung blessing, hindi na ako ganun ka-excited masyado. Kasi alam ko, darating naman talaga yung mga yan eh. Darating naman talaga yan. Magkakabahay naman talaga ako, magkakasasakyan na naman talaga ako, magkakapartner din ako. Yan. So lahat naman yan, darating naman yan, pero sabi ko, bonus na lang yan.
dapat po maging malinaw sa ating lahat na lahat ng darating sa buhay natin, bonus na lang. Sabi mo nga po sa katabi mo, bonus na lang. Sapagkat meron na tayo ng pinakamahalaga, walang iba kundi si Lord. Si El Rohi, the God who sees us. At ang Diyos natin na to, bukod sa nakikita ka lang niya, hindi ka lang niya basta ninitignan. Inaalam niya rin ang iyong pangangailangan. Si Lord po, meron siyang monitoring checklist. Ito, kailangan nitong anak ko na to. Ito, kailangan niya na to. Naniwala kayo dahil nakikita ka ni Lord, ibibigay niya yung gusto mo. Amen? Sino po excited sa mga bagay na yan? So, in our conclusion, ito po yung mga bagay na highlights na pwede nating matutunan sa buhay ni Hagar. Una po, God sees the forgotten. So, si Lord daw po, wala siyang, sa kwento ni Hagar, isa pong pagpapakita na wala siyang ino-overlook na tao. So, kay Lord daw po, lahat daw po, meron siyang concern. May pakialam siya. Kaya po kung sasabihin na, ay, matanda naman ako, ay, bata pa ako, hindi pa ako gagamitin ni Lord. Wala pa akong purpose siguro. Na-invite ako rito, wala lang, sama lang. Pero alam niyo po, kay Lord pala, bawat isa mahalaga. Bawat isa kay Lord, mayroong value. Kung ikaw po, feeling mo, walang nagbabalyo sa'yo, walang parang respeto. Alam niyo po ba, si Lord, isa po siya sa merong pakialam sa'yo. Isa po siya sa merong gustong gawin sa buhay mo. Ang tanong na lang po, gusto mo po bang may gawin sa'yo si Lord sa buhay? Because our life is a free will. We have a power to yes or to no sa plano ni Lord. Amen po? Sabi rito, sumunod po, God promises are bigger than our circumstances. Kaya po hindi porket na andun ka sa pangat na sitwasyon, yun na yun. Hindi po porket mainit ngayon mainit. Hindi nalalamig. Tama ba? May mga Sunday tayo na kulang na lang, mag-jacket tayo, di ba? Nakasara lahat, o lamig. Pero ngayon, ang sarap maramdaman yung init, di ba? Merong mga season na parang, kagaya nating simbahan, nagsimula tayo from natin, pero sa biyaya ni Lord, pinapaganda ng Lord ang kanyang simbahan. Amen? Pwede mo palakpakan natin si Lord sa part na yan. So, marami pa pong gagawin si Lord sa buhay natin. Kaya po kung ano man pinagdadaanan natin, always choose God. Always choose God. Lagi mong piliin si Lord. Kung ikaw ay malungkot, piliin mo si Lord. Kung ikaw ay masaya, piliin mo si Lord. Kung ikaw ay nagtataka, nagdududa, kahit kay Lord nagdududa ka sa pangako ni Lord, paniwalaan mo pa rin. Sapagkat si Lord, meron siyang perfect timing. Amen po? Sabi rito, sa pangatlo po, God is faithful to His promises. Yung pangako daw po niya kay Hagar, napaparamin ang lahi. Nangyari po ba? Alam po, pag binasa niyo ang kasaysayan, nangyari po yan. And a little bit background kung sino po si Ismael. Kasi po, yung desert, pansinin niyo sa desert niya na-encounter si Lord. Sa desert, kasi sumunod po niya, may mga kwento pa dyan na kung pwede niyong basahin sa bahay, si Hagar ulit, naglayas ulit yan. Kaso kasama niya na yung anak niya. Kaso yung anak niya, mamamatay na sa wilderness. Kaso nasumpungan nila ulit yung disyerto. Walang tubig doon, di ba? Sa mga nagano po. Pero si Lord daw, nagbibigay siya ng mga maliliit na spring of water para magpakilala sa mga tao, kagaya ni Hagar. So, nakainom yung anak niya, nakasurvive. At to make the long story short, si Hagar, yung from katulong, alam niyo po, naging multitude because of Ismael. Sa isang taong sumunod kay Lord, ang katumbas pala niya multitudes. Or tawagin na natin generation. Sa bawat isang nakakakilala kay Lord, hindi nyo alam, ino-influensyan nyo po yung next generation. Hindi mo alam, ako po, doon ako excited eh. Kasi, yung mga posting natin, nakikita na ng mga pamangkin ko yung ginagawa ko. Kasi, thankful ako, buti Lord, hindi nabutan nila yung nagiinom ako. Ay, proud na proud ako eh. Ito, Yossi is life. Alak. Ganyan po yung ginagawa ko dati. Pero, ang saya ko, kasi, nakikita na nila ngayon, iba na yung ginagawa ko. At the same time, ng aming pamilya. Sino po dito gusto mong mamuhay sa pangako nila? Because the next generation
ay hindi na magiging kagaya ng dati. We will establish a godly generation. Sino pong gusto mo yung mga anak-anak nyo na nanakbo rito? Aabutan nila godly generation. Naglalakad sila ng payapa kahit 10 oras ng gabi. Because this is our prayer and our goal, a godly generation. Sino pa excited? Palakpakan po natin si Lord sa mga bagay na to. Sabi pa po rito, Ishmael nowadays refers to either the biblical or Islamic figure, the descendants of Ishmael, who primarily the Arab people. Nakakita kayo ng mga Arabiano? Yes. Ano ba yung tsura ng mga Arab, di ba? Nakatakot? Ayun, di ba? Ayan, yan. Yung parang ano, no? Basta yun na yun. Islam yan, mga Islam. Yung mga Islam na religion yan, yan yung matitrace yan. Sila po yung lahi ni Ismael. Si Abraham naman, kay Isaac, father of faith, tayo naman yun. Kaya nga magkaiba yung chosen dun sa bless. Biniles pa rin naman sila ni Lord kasi ganun ang puso ni Lord eh. Hindi niya pinahamak. Binigay niya rin ng salin lahi. Alam niyo po yung desert kung saan simbolo ng kawalan, simbolo ng emptiness, symbol of loneliness kasi mag-isa lang si Hagar. Alam niyo po ba, dun dumami ang lahi nila, Ismael. Doon sila nagkaroon ng mga tribo. Doon sila talagang nagpalahi. So, ano ibig sabihin ng mga bagay na to? Yung mga bagay na kung saan kapiling mo mahina, doon ka palalakasin ni Lord. Yung mga lugar na akala mo, ayoko dito Lord kasi hindi ko comfort zone to eh. Alam niyo po, doon ka papagalingin ni Lord. Amen po? So, sabi rito, tuloy ko lang po, no? A specific individual, Ishmael Bea, who is prominent author of UNICEF Godwill Ambassador today. Grabe, no? Yung ambassador daw ay isang galing kay Ismael, isang Islam, where he regarded as the ancestor of Prophet Muhammad and significant figure in Arab history. Hindi po natin pag-uusapan yun sapagkat ibang ano po yun. Sabi rito, God's presence never leave us like Hagar. In times of being alone, God is with her. Pansinin nyo, isang katulong, wala namang purpose, pero merong ginawa si Lord. And natala po sa Bible. Sino pong gusto mong darating yung time, yung akala mong atin ka lang ng church, sama-sama ka lang, ikaw pala ay may matindi palang plano sa'yo si Lord. Gagawan ka pala ni Lord ng libro ng Diyos na kung saan babasahin yung buhay mo sa next generation. Ito po kasi more than 2,000 years, higit pa itong kwento na to, pero nababalita. Ito pong ginagawa natin na to, yung ipong pananampalataya ay mababalita sa next generation. Pwede po bang tayo lahat? At minsan pa po, bigyan natin ng the best clap offering ang ating pong Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon para makilala siya. Palakpakan po natin si Lord. Let us pray. Let us pray to God. Lord, salamat po muli sa umagang to. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Lord, salamat po sa buhay. Lord, ni Hagar, Panginoon. Lord, isang ordinaryong tao na may ordinaryong trabaho, Lord, na pwede palang gamitin upang maging source of inspiration. Lalo po sa mga kapanahonan namin ngayon, Panginoon. Lord, na ikaw po ay pumipili hindi sa kriteria ng mundong to, Panginoon. Kundi, Lord, meron kang sariling basihan kung paano pumili ng tao, Panginoon, na gagamitin mo. At gagawan mo ng matinding kwento, Panginoon. Kaya po, we are here, we humble ourselves, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, apart from you, Lord, we can do nothing. But with you, Lord, we can do all things, Panginoon. Kaya po, Lord, gusto po namin, Lord, na manatili sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw po namin maging blessed lang, Panginoon. Sapagkat pwedeng meron kami ng lahat ng bagay sa mundong to, pero hindi kami chosen, Lord. Lord, ayaw po namin ng mga bagay nito, Panginoon. And we're so much thankful, Lord, because we are chosen, Lord. Lord, you said in your word that
You chose us, Panginoon. Kaya po sobrang nagpupuri kami sa iyo. Sobrang nagpapasalamat kami. Dinadakila namin ang iyong pangalan, Lord, sapagkat sa dinami-dami ng tao sa mundong to, Lord, pinili mo kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na kilalanin ka rin, Panginoon. At salamat po, Lord, unti-unti, Lord, nakikilala ka namin, Lord. Na ikaw pala yung Diyos na hindi lang basta na nakatingin, Panginoon, kundi ikaw rin po yung mahabaging Diyos na kayang tulungan kami sa lahat ng pagkakataon. Lord, sa mga sitwasyon na pangit, Lord, naandun ka, Panginoon. Lord, you supply our needs, Panginoon. Sometimes we expect more, Panginoon, pero hindi mo kami binibigyan ng mga more, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, lalo namin nauunawaan ngayon, Lord, na ito pala ay hindi makakabuti sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na kapag ready na ang puso namin, dun mo kami i-bless ng sobra, Panginoon. Sapagkat, Lord, baliwala ang mga pagpapala kung mapapalayo kami sa iyo, Panginoon. Lord, wag pong maging dahilan ng mga blessings in our lives para hindi kami makasamba sa iyo, Panginoon. Wag pong maging dahilan ng mga opportunities in life para hindi kami makarating sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng strong decision. Lord, firm decision, Lord, na kahit anong mangyari, mas mahalaga ka, Panginoon. Kagaya ni Hagar, Panginoon, sa takot niya, Lord, tumakas siya. Pwedeng hindi na siya bumalik, Lord, sapagkat sa kanyang takot ay pwedeng mapahamak pa siya. Bumalik siya, Panginoon, sa lugar kung nasaan si Sarai na kanyang amo na hindi magandang trato sa kanya. But she chose to submit to your plan, Panginoon. Lord, nakita namin kung anong ginawa mo sa buhay ni Hagar, sa kanyang anak, at sa kanyang salin lahi, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, na ganun din po sa amin, Panginoon. Lagi ka namin pahalagahan. Lagi ka po namin piliin, Lord, lalo na sa mga major decisions in our lives. Lord, sa mga make or break decisions, Panginoon, na ikaw ba o itong bagay na to. Lord, masumpungan mo kami na ikaw pa rin ang pinipili, Lord. Sapagkat pag pinili ka namin, Lord, mawala man, Lord, yung isang bagay na pinagpalit namin dahil ikaw ang pinili namin, Lord. Kaya mo yung palitan na mas marami pa, Panginoon. Hindi lang isa, Panginoon. Lord, sabi mo, 100 folds, Panginoon. Kaya po, wag po kami manghinayang sa mga bagay na pinagpapalit namin alang-alang sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, marami kang bagay na kayang ipalit sa mga bagay na yun. Mas higit pa, Panginoon. Mas the best pa, Panginoon. Kaya po, Lord, kung anumang bagay, Lord, from the past, yung pinagpalit ka namin, Lord. Lord, lumalapit kami sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Lord. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad. Sapagkat, Lord, alam namin, Lord, nasaktan ka namin, Panginoon. Lord, you are the God who jealous, Panginoon. Ikaw po ay nagsiselos, Lord. Hindi po sa amin, kundi sa mga bagay na pinagpapalit namin patungkol sa iyo. Kaya po, Lord, lumalapit po kami, nagpapakumbaba sa umagang to. Church, let us come to God in humility. Tayo po ay humingi ng tawad sa mga oras ito. Magpakumbaba po tayo sa harapan ni Lord. Lumapit po tayo sa Kanya at tayo po ay magsabi sa Kanya ng mga dakilang bagay kung sino siya sa buhay natin. At mag-commit po tayo sa ating Panginoon na simula ngayon, ito pong pagkakataon na to na pwede tayong muling magsimula muli. Na pwedeng, Lord, this time, Lord, pumalpak man ako before, Lord, but this time, Lord, masigit kitang pipiliin, Lord. Masigit kita, Lord, na, Lord, ire-respect, Panginoon. Masigit kitang papahalagan, Lord. Kahit malaking amount pa, Lord, yung itapat, kapalit mo, Lord, hindi ko po tatanggapin, Panginoon. Sapagkat you are more than enough. You are priceless, Panginoon. Higit sa mga bagay. Lord, lahat ng meron kami, Lord, bonus lang, Panginoon. At kaya mo pa kaming bigyan ng mga the best experience sa aming buhay kapag ikaw po ang aming top priority, Panginoon. Kaya, church, sa umagang to, let us submit to God. Let us humble ourselves. Ano man pong mga bagay na ating pinagdadaanan ngayon, surrender it to God. Isuko mo po sa Diyos ngayong umagang to.
Sapagkat our God, El Rohi, see us this time. Nakikita ka po ng Lord. Nakikita niya ang iyong puso. Siya po ang higit na nakakakilala sa iyo. Wala po tayong kayang itago sa Lord. Lahat po ay hayag sa kanyang harapan. Kahit po yung mga bagay na ginagawa natin, sa mga hindi nakikita ng ibang mata, si Lord po kitang-kita niya lahat ng bagay. Kaya let us commit to God. Let us humble ourselves na Lord, patawad po Ama. Lord, lumalapit po kami, nagpapakumbaba sapagkat apart from you, Lord, wala po kaming clear purpose. Wala po kaming clear destination, Panginoon. Hindi po namin pwede ipagmalaki, Lord, yung meron kami ngayon sapagkat lilipas ang panahon. Lord, lilipas ang aming lakas. Mauubos ang aming yaman, Lord. Pero kung walang relasyon mo, Lord, ito po ay isang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay namin. Kaya po, Lord, panghawakan namin ang relasyon namin sa iyo sapagkat ang relasyon namin sa iyo, Lord, in good times and in bad times, Lord, satisfied po kami sa presensya mo, Panginoon. At Lord, yung presensya mo, yung relasyon namin sa iyo, it will last into eternity, Panginoon. Yung relasyon namin sa iyo, hindi po matatapos dito hanggang dyan po sa langit na bayan na iyo pong ipinangako. Kaya po sa umagang to, ito pong aming sambahan, Lord. This is the sanctuary, a place of worship. Dito po kami lalago, Panginoon. Itatalaga po namin ang aming buhay dito at dito po kami, Lord, gagamitin mo ng higit, Panginoon. Hanggang ang aming next generation ay dumating, Lord, maluluwalhati ka, Panginoon. Lord, sa bawat isa pong naandito sa mga first-timers, Lord, tanggapin ka po nila sa puso niyo, Panginoon. Sa puso nila, Lord. Lord, they are here not for accident, Panginoon. Hindi po accidenting naandito sila, Lord. Nandito po sila because this is your perfect timing, Lord, and perfect season, and the date na, Lord, noon pa man, bago palalangan ng mundo, tinalaga mo na sila. Kaya po, Lord, and church, sa mga nandito, at sa bawat isa po sa atin nandito, kung sino man pong gustong tanggapin ng Diyos na ating buhay, na nakakita sa atin, na may gusto siyang ibigay na salvation, ito po yung regalo ng kaligtasan na once na tinanggap mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyo na po itong regalo na ito. And the life after death, mararanasan mo na makikita po natin si Lord face to face at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang presensya. Sabayan niyo po ako sa nais tumanggap sa ating po Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Nakaloob mo sa akin. Tinatanggap ko po ito ng buong puso. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Mula pa po nung ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Salamat po, Ama. Nilinis niyo na po lahat kong kasalanan. Kasama na po ito na napako sa krus ng aming Panginoong Hesus. Kami po ay malaya na at wala na pong kayang magpabalik sa amin sa dati naming buhay. Tulungan niyo po ako mabuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po sa umagang to, sa mga tumanggap sa iyo. Bigyan niyo po sila ng fresh start, Panginoon. Lord, magtuloy po sila, Lord, sa simbahang nakatalaga para lumago sila, Panginoon. Lord, magtuloy-tuloy po sila sa kanilang relasyon sa iyo. At Lord, lumalim pa, Panginoon, at makilala ka, Panginoon. At sa umaga pong ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo through this song, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo kami, Lord. Gawin po nating prayer itong kantang to. Gawin nating declaration na, Lord, kilala mo kami, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Let us worship the Lord. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Yes, Lord,
lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat po. Puso ko iyong sinisiyasat. Ang puso ko iyong sinisiyasat. Ang buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay hindi lingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon. Let's declare. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay hindi lingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo. Yes, Lord. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat po Ama. Salamat po sa iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Tunay kang tapat, Panginoon. Tunay ka na hindi nagbabago. Tunay na ikaw po ang Diyos ng kahapon. Ikaw po ang Diyos ng ngayon. Ikaw po ang Diyos ng mga darating pang henerasyon, Panginoon. You are the God yesterday, today, and forever. You are the God who sees us, Panginoon. You are our El Rohi, Panginoon. Alam mo kami, Lord. Kilala mo kami. Alam mo ang aming sitwasyon, Panginoon. Kaya po, Lord, yung mga pinapanalangin namin sa iyo, Lord, tinugon mo na, Panginoon. Ang aming pong mga iniindang sakit, pinagaling mo na po, Panginoon. Ang aming pong mga alalahanin, Panginoon, tinapos mo na, Panginoon. Sapagkat, Lord, by faith, Lord, nilakaran na namin to, napagtagumpayan na namin. By faith, Panginoon, nauna ka na po, Panginoon. Andun ka na sa finish line, Panginoon, na aming buhay. At Lord, inayos mo na lahat ng dadaanan namin. Salamat po, El Rohi, the God who sees us, Lord. Kagaya po ni Agar, Panginoon, nakikita mo lahat sa amin.
At ikaw po yung Diyos na kailanman ay tapat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, salamat, pangal, pagsamba, binabalik po namin sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. The best clap po para kay Lord.